Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Axel Glenmore M. Dingal, ang inatasang mag-uulat ng paksa natin ngayong araw na ito. Ang Saligang Batas, Artikulo 4, Pagkamamamayan. Simulan na natin. Nang una, ano ang Saligang Batas ng 1987? Artikulo 4, Pagkamamamayan. Ang Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 ay nagtatakda ng mga probisyon hinggil sa pagkamamamayan. Ito ang naglalaman ng mga karapatan at tungkulin ng mga mamamayan ng Pilipinas, pati na rin ang mga pamantayan para sa pagkakaroon ng pagkamamamayan. Kabilang sa mga mahahalagang aspeto nito ang karapatan sa pagiging mamamayan, mga paraan ng pagkakaroon ng pagkamamamayan at mga kondisyon para sa pagkakaroon nito. Ang ibig sabihin nito, ang Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 ay tumatalakay sa pagkamamamayan. Ito ay nagtatakda ng mga kondisyon at pamantayan sa pagiging mamamayan ng bansa. Nod, sino ang nagpapatupad ng Saligang Batas ng 1987, Artikulo 4, Pagkamamamayan? Ang Saligang Batas ng Pilipinas, kasama ang mga probisyon nito hinggil sa pagkamamamayan, ay pinapatupad ng mga sangay ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito ay kinakatawan ng mga ahensya ng ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Ang ibig sabihin ng ehekutibo ay tagapagbatas, ang lehislatibo ay tagapagpaganap, ang hudikatura ay panghukuman. Ang halimbawa nito ay ang kagawaran ng katarungan, ay may mahalagang tungkulin sa pagpapatupad ng mga batas, kabilang ang Saligang Batas sa pamamagitan ng pagpapasya sa mga kaso at paglilitis ng mga usapin na may kaugnayan sa pagkamamamayan. Ang pagpapatupad ng Saligang Batas ng 1987, kabilang ang Artikulo 4 hinggil sa pagkamamamayan, ay nasa pangangalaga at responsibilidad ng pamahalaan ng Pilipinas, partikular na ang mga ahensya at mga institusyon ng gobyerno na may kinalaman sa pagpapatupad ng batas at patakaran. Ngayon, kailan ba pinatupad ang Saligang Batas ng 1987, Artikulo 4, Pagkamamamayan? Ang Saligang Batas ng Pilipinas, kabilang ang Artikulo 4 hinggil sa pagkamamamayan, ay ipinatupad simula nang ito ay ratipikado noong 1 ng Pebrero 1987. Ito ang naging opisyal na batas na nagtatakda ng mga patakaran at probisyon hinggil sa pagkamamamayan sa bansa mula noong pitsang iyon. Dito naman tayo, bakit pinatupad ang Saligang Batas ng 1987, Artikulo 4, Pagkamamamayan? Ang Saligang Batas ng Pilipinas kasama ang Artikulo 4 hinggil sa pagkamamamayan ay pinatupad upang magbigay ng legal na batayan at mga patakaran hinggil sa pagkamamamayan ng mga mamamayan ng bansa. Layunin nito na magtakda ng mga karapatan, tungkulin at proseso para sa pagiging mamamayan ng Pilipinas. Ang Saligang Batas ng 1987 kasama ang Artikulo 4 hinggil sa pagkamamamayan ay pinatupad upang magbigay ng mga patakaran at pamantayan sa pagtukoy kung sino ang maaaring ituring ng mamamayan ng Pilipinas. Ito ay mahalaga upang maayos na maipatupad ang mga karapatan at responsibilidad ng mga mamamayan, pati na rin ang mga patakaran hinggil sa pagiging mamamayan tulad ng pagboto, pagtakbo sa pampublikong posisyon at iba pa. Dito naman tayo dumako sa mga seksyon ng Saligang Batas ng 1987, Artikulo 4, Pagkamamamayan. Unang seksyon. Ang sumusunod ay mga mamamayan ng Pilipinas. Unang-una, yaong mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagkakapatibay ng konstitusyong ito. Kalawa, yaong mga ama o mga ina ay mga mamamayan ng Pilipinas. Pangatlo, yaong mga isinilang bago sumapit ang 17 ng Enero taong 1973 na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang, at ika-4, yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Ang Section 1 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 ay naglalarawan ng mga taong itinuturing na mga mamamayan ng bansa. Ito ay nagtatakda ng mga pangunahing pamantayan at kondisyon upang maging mamamayan ng Pilipinas.
tulad ng natakdang patakaran sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng pagkapanganak o pamamagitan ng naturalisasyon. Ibig sabihin ng naturalisasyon ay proseso kung saan isang individual ay nagiging mamamayan ng isang bansa na hindi siya orihinal na mamamayan nito sa pamamagitan ng legal na proseso. Kalawang seksyon. Ang katutubong inianak ng mga mamamayan ay yaong mga mamamayan ng Pilipinas, mula sa pagsilang na walang kinakailangang gampanang anumang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasya na maging mamamayang Pilipino ayon sa Section 1 Talataan 3, ito ay dapat ituring na katutubong inianak ng mga mamamayan. Ayon din sa Section 2 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 ay naglalarawan ng mga tao na maaaring maging mamamayan ng Pilipinas kahit na hindi sila ipinanganak sa bansa. Subalit may espesyal na kondisyon na kailangang matugunan para maging mamamayan sila, tulad ng naturalisasyon o iba pang mga legal na paraan ay tinakda ng batas. Katlong seksyon. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas. Ang Section 3 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 ay nagtatakda ng mga espesyal na kondisyon para sa mga dayuhang asawa ng mga Pilipino na nagnanais maging mamamayan ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng mga pagkakataon at pamantayan para sa kanilang naturalisasyon bilang mga mamamayan ng bansa. Kaapat na seksyon. Mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mga mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang sila ay tuturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. Ayon din sa Section 4 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 ay nagtatakda ng mga pamantayan para sa pagkamamamayan ng mga Pilipino na naiwan sa ibang bansa at nais muling maging mamamayan ng Pilipinas. Ito ay naglalaman ng mga proseso at kondisyon para sa kanilang pagbalik at pagiging mamamayan muli. Kalimang seksyon. Ang dalawahang katapatan ng mga mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Ayon din sa Section 5 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 ay nagtatakda ng mga karapatan para sa mga batang hindi pa nagkakaroon ng opsyon o kakayahan na pumili ng kanilang pagkamamamayan. Ito ay nagbibigay ng mga patakaran at proseso kung paano maaaring magkaroon ng pagkamamamayan ang mga batang ipinanganak sa Pilipinas, ngunit ang mga magulang ay hindi mamamayan ng bansa. Ngayon, dahil alam na natin kung ano ang Saligang Batas ng 1987, Artikulo 4 at ang bawat seksyon nito, narito ang hinihanda kong mga katanungan na inyong sasagutin. Unang katanungan, sino at kailan itinatag ang Saligang Batas kasama ng artikulong ito? Pangalawa, ano ang mga sumusunod na tumutukoy ng isang mamamayan ng Pilipinas? Pangatlo, sa iyong sariling opinyon, mahalaga ba ang batas na ito? Bakit? Isulat ito sa isang long bond paper at sundin ang format. At yun lamang po ang lahat. Salamat sa pakikinig at sana naman ay may natutunan kayo sa aking paksa ngayong araw na ito.